Okay po, magandang hapon po ulit sa lahat. And Happy Lord's Day po sa bawat isa. So bilang courtesy po, no, as we always do, ang sermon po ngayong hapon ay galing po sa sermon ni Reverend Mark Chen. Siya po ay pastor ng First Evangelical Reformed Church sa Singapore. And sa paghingi po natin ng permiso, nakatanggap din tayo ng reply from him. And ang sabi po ni Reverend Mark Chen, "May the Lord use the sermon and your preparation to minister grace to the hearers." But again, salamat po sa permiso po nito, and salamat ultimately sa Diyos for allowing us to preach this afternoon. So ito po muna, maraming klase ng opposites o magkakasalungat dito sa mundo. And morally, ibig sabihin, I'm talking about merong kabutihan and merong kasamaan. And pagdating sa pelikula and literature, maraming kwento yung tungkol sa mga good guy and merong mga bad guy. Kung sino yung bida and kung sino yung kontrabida. Sa Chinese culture naman, merong tinatawag na yin at yang. I think naman familiar po kayo. And dahil feel natin yung summer, and although nag-uulan nitong mga nakaraang araw, and para maibsan yung init sa katawan, kumakain tayo ng mga malalamig na pagkain. So kumakain tayo ng mga halo-halo, ng mga ice cream, ice candy, and marami pa. And hindi ko lang po kayo ginugutom, pero for the sake of illustration lang. And mabalik lang din, ganun din noong World War II, pagdating sa history, sa world history. Noong World War II, merong Axis forces versus the Allied forces. Kung sino man po yung mga familiar po sa inyo. So naglalaban sila. Noong Cold War naman, nagtagisan ng influence ng Eastern Communist Bloc and the Capitalist West sa United States, sa mga familiar. And another one sa pop culture, sa mga familiar, sa Star Wars. Sino po ang familiar sa Star Wars po sa inyo? Merong Dark Side, merong The Resistance. And ano pa ba yung familiar po tayo mga Pinoy? Sa PBA, sino po yung familiar sa Manila Clasico? Check ko lang kung sino manonood ng PBA po dito. So nandyan yung labanan ng Ginebra versus Pure Foods. So, sa mga familiar lang naman. No? Titignan ko lang kung may mga nakaantabay sa inyo. So maraming mga opposite sides in which familiar po tayo sa ganong tema sa iba't ibang klase or sides ng culture natin or sa paligid natin. Pero sa araw po na to, pag-uusapan natin yung ultimate na distinction sa sangkatauhan. And hindi po natin pinag-uusapan dito yung tungkol lang sa mayaman laban sa mahirap. Kasi hindi po ganun. Kasi di nga natin po yung hinahayaan sa culture ng church. And hindi rin tungkol sa matatalino or laban lang sa mga mangmang. Hindi rin po ganun. And kundi, ang pinag-uusapan natin na ultimate distinction o pagkakaiba ay tungkol sa ligtas at hindi ligtas. This is all about the saved and the unsaved. Ang spiritual at ang hindi spiritual. Pag-uusapan natin ang mga naligtas mula sa kasalanan laban sa nananatili sa kasalanan. Hindi rin natin pag-uusapan yung tungkol lang sa mabuti at masama. Dahil, sino lang po ba ang mabuti? Ang Diyos lang ang tunay na mabuti. And para po sa ating lahat, talking about us, tayong lahat ay masama. Lalo na po sa natural na kalagayan natin, na walang sino man po sa atin ang hindi masama. Pero pinag-uusapan natin ay kung paano maaring maligtas tayong mga masasamang tao. And kasi maaari tayong patawarin at iligtas mula sa kasalanan natin o maaari tayong manatili sa mga kasalanan natin. Yan po yung ultimate distinction. Kasi yung discussion po natin itungkol sa difference between, una, God's people, which is ang iglesia or the church. Ito yung mga taong espiritual. Nakikita po natin sa passage kanina. Mga taong espiritual at siyang pinatawad ng Diyos. And ikalawa is yung mundo. Yung mga hindi kabilang sa Diyos na hindi espiritual at hindi pinatawad ng Diyos. Kaya po sa huli, ang pinaka-importanting bagay hindi kung tayo'y mamamatay na mayaman o mahirap or matalino ka man o mangmang
maganda o hindi. Hindi. Pero, ang tanging mahalaga ay kung tayo ba'y pinatawad sa ating mga kasalanan. O hindi, na habang tayo po ay nakatayo sa harapan ng hukuman ng Diyos. Yun po yung ultimate na bagay na meron pong halaga. Wala nang iba. And alam niyo po, ika nga, great equalizer ang kamatayan po sa atin. Tagapantay nating lahat. Kahit gaano pa man yung naabot nating title na nasa pangalan natin, na nakakabit natin, or kahit even wala, or kahit maging mga bilyonaryo man tayo, mamamatay pa rin tayo. Great equalizer natin ang death. And mamamatay tayo sa napakaraming paraan. Pwede ngang sa tabi ng kalsada. Mapupunta pa rin tayo sa ilalim ng libingan o kaya sa ilalim ng dagat. Alam niyo po, pwede lahat ayon sa loloobin ng Diyos. Pero, pakinggan niyo po ito. Ang mahalaga ay kung ikaw ba'y mabubuhay kay Kristo pagkatapos ng buhay na to. And dahil po dyan, meron tayong 4 na points para ma-expound po natin, na pag-aaralan po natin ngayong araw na to. So, una, meron tayong plain pero glorious na mensahe na siyang nagtuturo ng kapatawaran ng Diyos. And ikalawa, ang Espiritu Santo ang siyang nagpapahayag ng glorious na mensahe na to. And ikatlo, hindi naniniwala ang natural na mundo sa mensahe na to ng kapatawaran and nananatili silang hindi pinatatawad ng Diyos. At ang ikaapat and pinakahuli, naniniwala ang spiritual na iglesia sa mensaheng ito at pinapatawad sila ng Diyos. So ulitin ko lang po yung mga points natin ngayong hapon para mas madaling maunawaan. May kita nyo naman din po sa ating bulletin. Point number 1, the plain and glorious message of forgiveness. Number 2, the Spirit reveals that good message. Number 3, the natural world disbelieves and is not forgiven. And 4, yung pinakahuli, the spiritual church believes and is forgiven. So katulad po ng palagi natin ginagawa, tayo po ay manalangin bago po tayo magsimula. Aming makapangyarihang Diyos, patuloy kaming namamangha sa dakila mong gawa ng kaligtasan. At mula pa sa walang hanggan, pinili ninyo ang isang bayan para sa inyo. At sa takdang panahon, sinugo ninyo ang inyong anak upang tubusin kami sa pamamagitan ng kanyang dugo. At hanggang ngayon, ibinibigay ninyo ang kaligtasang ito sa pamamagitan ng inyong espiritu, na siyang tumatawag sa mga patay na puso tungo sa buhay. Kaya pinupuri ka namin, Panginoon, para sa kaligtasang ito, na sa biyaya lamang, sa pananampalataya lamang na ikaw ang nagkakaloob, at kay Kristo lamang. Kaya ngayon, habang nandito kami sa pangangaral ng iyong salita, buksan ninyo ang aming isipan para maunawaan at ibaling ang aming mga kalooban upang sumunod sa iyong mga salita. Panginoon, naway si Kristo ang maitampok, maipangaral, at ang inyong kapangyarihan ay mahayag ngayong hapon. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, kami ay nananalangin. Amen. Okay, umpisahan po natin. So una, merong plain pero glorious na mensahe na siyang nagtuturo ng kapatawaran ng Diyos. And kanina po sa passage na binasa natin kanina, may kita natin na merong mensahe na galing sa Diyos. And si Pablo yung siyang nangangaral ng mensaheng ito. And nung mangaral siya sa mga taga-Korinto, dala niya itong mensahe na galing sa Diyos. Kaso, sinasabi dito sa talata 1 hanggang 2, basahin ko po, mga kapatid, nang ako ay dumating sa inyo, hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang malaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo at siya na ipinako sa krus. So, dito may kita na napakahalaga ng message po na to, na ito yung pinaka-plain and ito yung pinakamahalagang message sa lahat. Pero ibig sabihin po ba noon na literally na walang ibang alam si Paul? Obviously hindi. Dahil malalim yung karunungan ni Pablo, meron siyang malalim na karunungan. Pero ang ibig sabihin po nito na napakahalaga ng message na ito yung primary message, at dahil dito ang lahat ng ibang message, ang lahat ng ibang teaching ay walang halaga kung i-compare. Bakit? Dahil ito ang mensahe
na nanggagaling sa Diyos. Hindi ito mensahe ng tao, kundi, ulitin ko lang po, mensahe ng Diyos. At ano po ba yung mensahe na tinutukoy dito? Ang mensahe po ay tungkol sa pagkakapako ng Panginoong Hesukristo sa krus. Kung paanong naparito si Kristo para magbigay ng satisfaction para sa mga kasalanan, para matanggap ng Diyos ang mga makasalanan. Ito po ang Ebanghelyo. Isa tong message of forgiveness. Isang message of salvation na maaring patawarin ng Diyos ang mga makasalanan at masasamang tao tulad po natin. And ito po yung makikita po natin na tulad ng sinasabi sa question and answer 56 ng Catechism. Let me read. I believe that God, because of Christ's atonement, will never hold against me any of my sins, nor my sinful nature, which I need to struggle against all my life. Rather, in His grace, God grants me the righteousness of Christ to free me forever from judgment. So ulitin ko lang po sa Tagalog, dahil alam kong kinakarir po natin ng Tagalog po ngayong araw. So ulitin ko lang po, sumasampalataya ako na ang Diyos dahil sa pagtubos ni Kristo ay kailanman hindi ibibilang laban sa akin ang alinman sa aking mga kasalanan, ni ang aking makasalanang kalikasan na kailangan kong labanan sa buong buhay ko. Sa halip, dahil sa kanyang biyaya, ipinagkakaloob sa akin ng Diyos ang katuwiran ni Kristo upang ako'y tuluyang maligtas mula sa paghatol. Binasa ko lang po in Tagalog dahil napakaganda kung tatranslate. So, kaya po, tinuturo ng Biblia yung bagay na ito na gaya po ng sinasabi sa unang sulat ni Pablo kay Timoteo or 1 Timothy 1:15. Basahin ko po, tapat ang salita at nararapat tanggapin ng lubos na si Kristo Jesus ay pumarito sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan, na ako ang pangunahin sa mga ito. So, tayong lahat ay makasalanan. Mga terrible o kaya kakilakilabot ng mga makasalanan. Pero, naparito si Kristo upang magligtas. And ito po yung amazing po na mensahe dito, na iniibig ng Diyos ang mga makasalanan para iligtas sila mula sa hatol at galit na galing sa Diyos mismo. And ito po yung sinasabi sa Ebanghelyo ni Juan 3, talata 17. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang ang sanlibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. Pero ang tanong po kasi na susunod dito, paano ito ginawa ng Panginoong Hesus? Siya ay ipinako sa krus. Siya ay namatay para sa mga makasalanan na dapat sana tayo yun. Tayo po sana. Tayo ang dapat na magbayad sa mga kaparusahan ng mga kasalanan natin. And ito po yung sinasabi sa Galatia 1:3-4. Galatia 1:3-4. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa ating Panginoong Hesukristo na nagbigay ng kanyang sarili dahil sa ating mga kasalanan upang tayo'y kanyang mailigtas mula sa kasalukuyang masamang kapanahunan ayon sa kalooban ng ating Diyos at Ama. So with all those passage, dito po natin makita yung testimony ng Diyos na ito yung sariling plano niya para sa anak niya na maging substitute para sa atin. Na nagdusa si Kristo para sa atin. Ito po yung sinasabi sa unang sulat ni Pedro 3:18, 1 Peter 3:18. Sapagkat si Kristo man ay minsang nagdusa dahil sa mga kasalanan, ang isang matuwid dahil sa mga di matuwid, upang kayo ay madala niya sa Diyos. Siya ay pinatay sa laman, ngunit binuhay sa Espiritu. And yan po ang dahilan kung bakit, dahil nga tinugunan ni Kristo ang hinihingi ng Diyos na katarungan o justice ng Diyos. And hindi yun ibinibilang ng Diyos laban sa atin, yung mga sin and sinful nature natin. Instead, itinuturing niya tayong walang sala and righteous sa harapan ng Diyos. And yan po ang good news para sa bawat isa sa atin na naniniwala at tumatanggap ng mensahe na to. And it is a plain message. Yun po yung dapat nating ma-realize. This is a plain message. Sinabi ni Pablo na hindi siya naparoon kung titingnan po natin sa text.
Hindi siya naparoon with excellency of speech and wisdom. And hindi niya kailangan maging, kumbaga, eloquent or maging magaling sa pagsasalita. Kasi sa ibang part po ng talata 4, sinabi ni Pablo na hindi sa pamamagitan ng enticing words yung speech niya o yung preaching niya. Yun po kasi yung word na enticing or dito sa Tagalog, kaakit-akit, pinapahawatig po nun yung pagiging tuso sa pangungumbinsi para maniwala yung isang tao. Ganun po yung pinapahiwatig po nun sa original language na para kang nanunuyo or nanliligaw para mapaniwala yung isang tao. No? Parang ganun. And ito po kasi yung paraan ng mga Greek philosophers that time na nagtuturo sila gamit ng napakarami, sari-saring technique when it comes to argumentation or pangangatwiran sa kanilang mga kausap. Pero, ano yung sinabi ni Paul? Ang plain, ang Christian message of salvation. It is a plain message. And ipinapahayag to and pinapangaral natin na makasalanan tayo, na wala tayong magagawa para iligtas ang sarili natin. Merong puot ang Diyos sa mga makasalanan. Merong paghahatol mula sa Diyos unless may magdala ng parusa para sa atin. At yun ang ginawa ng Panginoong Yesus. Pinako siya sa krus, namatay bilang sacrifice o hain para sa mga makasalanan. And dito po pinapakita yung pag-ibig ng Diyos para sa mga makasalanan. And di lang po yung plain message. Yes, sinasabi na ito ay plain message. And at the same time, yun po ay glorious message. And sinasabi po sa unang sulat sa Korinto 2, chapter 2, verse 9, subalit kagaya ng nasa sulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Kasi po, isipin po ninyo, kung tayong pong mga tao, ilagay po natin yung sarili po natin, kung tayong mga tao ang gagawa ng plano ng kaligtasan, hindi po siya katulad ng mababasa natin sa Scripture. Yung magkakaroon ng someone na papalit o mag-substitute sa atin, hindi po natin may isip yun. May someone na paparusahan imbes na tayo, hindi. Walang sino man na makakaisip ng ganong plano. And in fact, sa lahat ng religion and philosophy, laging merong emphasis sa papel nating mga tao para, ano po yung kadalasan na tinuturo, pagbutihin lang yung sarili natin. Ito yung may isip natin mga tao, kung tayo ang gagawa ng plano ng kaligtasan, hindi, pagbutihin lang yung sarili natin. Ililigtas natin yung mga sarili natin. Kasi halimbawa po sa Islam, kailangan sundin yung mga tinatawag nilang 5 pillars. Kumbaga para pagtrabahuhan yung salvation nila. Sa mga Eastern religion, napakarami po, no? Ang ginagawa is kailangan mag-build up ng good karma sa pamamagitan ng mga good works, good thoughts, good living, and gagawin nila yun over several lifetimes sa bago maabot yung tinatawag na enlightenment. So, sa Eastern religion. Sa Romano-Katoliko naman, sa Roman Catholic, so kailangang bayaran yung mga kasalanan. And kung mamamatay tayo, for example, na meron pang natitirang kasalanan, so kailangan pagdusahan yon sa purgatorio. Kasi ang purgatorio hanggang sa malinis o ma-purge ka sa mga natitira mong kasalanan. Pero ito po, kailanman hindi pumasok sa puso ng tao yung glorious message ng Ebanghelyo. Isipin po ninyo yun. Itong message ng Ebanghelyo na maaring mapatawad ng Diyos ang lahat ng mga kasalanan natin. Hindi lang from the past, but even ngayon, at even sa future. Kung tayo po ay maniniwala lamang na ipanako sa krus at pinarusahan ng Panginoong Yesus para sa mga kasalanan natin, tinatanggap tayo ng Diyos na hindi kinakailangan yung mga mabubuting gawa natin. Hindi natin kailangang pagbayaran yung mga kasalanan natin. At hindi yun sa sarili nating lakas para maging katanggap-tanggap sa Diyos. Tanging sa Panginoong Hesukristo lamang. Pero ito po, isa pa po. Hindi lang po ito sa hindi pagpasok sa puso't isipan ng mga tao, kundi sinasabi rin po ng Biblia na para sa karamihan ng tao, yung message nito ng Ebanghelyo ay kahangalan. This is foolishness
for the world. O kaya sabi nga, ridiculous, o kaya katawa-tawa po ito para sa maraming tao. And sinasabi po ito sa unang sulat sa Corinto 1:18. 1 Corinthians 1:18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak, ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So ito pong plain and at the same time, glorious na message of forgiveness is foolish para sa mga nakakarami. Kasi kung tatanungin natin yung sarili natin, how can someone dying and taking your place save us? Kaya po dito po pinapakita sa atin yung amazing grace ng Diyos. Na kada ini-imagine natin and minemeditate natin yung Ebanghelyo, nakikita natin kung gaano kabuti ang Diyos. Pero meron pa pong mas amazing po dito. Paano nga ba na napakaraming tao ang naniniwala sa message ng Ebanghelyo? Bakit ba natin pinapangaral and pinapaniwalaan ang message ng Ebanghelyo? Ito po ay dahil, and dito na po tayo sa second point, ang Espiritu Santo ang siya nagre-reveal nitong glorious message ng Diyos. And dito po sinasabi sa talata 7 ng 1 Corinthians 2 na mystery itong karunungan ng Diyos. Sabi nga, hidden wisdom, pero nire-reveal yon ng Espiritu Santo. And sa talata 10, mababasa natin, ngunit ang mga ito ay ipinahayag sa amin ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sapagkat sinisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, maging ang malalalim na mga bagay ng Diyos. Kaya po itong gospel message, this wonderful message na kailanman hindi pumasok sa puso ng mga tao, yun po ay ipinapahayag o inire-reveal ng banal na Espiritu ng Diyos. Yes, pinipreach ito ng mga servants o lingkod ng Diyos tulad ni Pablo, ng mga pastor, ng mga elder, ng mga preachers. Yes, may napipreach po sa harapan po ninyo, pero Espiritu Santo ang nagpapakilala sa atin ng mga katotohanan ito. Ang nagbibigay ng liwanag po sa ating lahat. Plain and glorious ang Ebanghelyo, pero nandun yung lalim. And yung lalim na yun, hindi dahil mahirap unawain, kundi dahil mahirap tanggapin, mahirap paniwalaan ng mga tao. Pero ang bottom line po is, kailangan ng Espiritu Santo na siyang tutulong sa atin para suriin ang sarili natin sa liwanag ng katotohanan ng salita ng Diyos. Sabi natin kanina, foolishness sa paningin ng marami ang message ng Ebanghelyo. And maraming mga tao, kahit na nandoon yung pag-intindi, just mere information para sa kanila, ayaw nilang tanggapin itong mensahe ng Diyos. Ayaw nilang i-examine yung sarili nila. And hindi yun tinatanggap ng karamihan. Bakit? Dahil nagtitiwala lamang sila sa sarili nilang wisdom. Para sa kanila, foolish itong Christian message. And they say na meron magbabayad ng utang mo. Hindi. Dapat ikaw ang magbayad ng sarili mong kasalanan. Dapat pagtrabahuhan mo yung pagbabayad ng kasalanan mo. Ito yung sinasabi sa atin, kadalasan. And ganoon yung madalas na reaction ng mga tao, imbes na tanggapin ang Ebanghelyo ng may pananampalataya. And may kita po ito sa Mateo 11:25-26. And dito po sa talatang to, sinabi ng Panginoong Hesus, pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat ikinubli mo ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Oo, Ama, sapagkat gayon ang mapagpala mong kalooban. So, unless na maging katulad tayo ng mga bata, not literally, pero ano ba yung karakteristik nila? Mapagtiwala sila. Handa silang umamin sa mga pagkakamali nila. Buti pa yung mga bata. And humble kapag nakakagawa sila ng mali. Kung wala yung mga characteristics na yun na gawa ng Espiritu Santo, hindi nating matatanggap itong hidden wisdom ng Diyos. Pero again, gawa po yun ng Espiritu Santo. And gaya po ng sinasabi sa question and answer 53, I believe that the Holy Spirit has been given to me personally so that by true faith, He makes me share in Christ and all His blessings.
Or again, better po sa Tagalog, sumasampalataya ako ng banal na Espiritu o ang Espiritu Santo ay ibinibigay rin sa akin upang sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya ay makabahagi ako kay Kristo at sa lahat ng kanyang mga biyaya. So kaya po, ang Espiritu Santo ang nagpapahayag ng katotohanan nitong plain and at the same time, glorious na mensahe ng Ebanghelyo. Para hindi lang po natin maunawaan, kundi tanggapin natin sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya na kinikilala natin yung mga kasalanan natin and tinanggap ang biyaya ng kapatawaran ng Diyos. Pero ang tanong din po is, bakit may mga hindi mananampalataya? Bakit may mga hindi naniniwala? So yan po ang third point. Hindi naniniwala ang mundo sa mensahe ng kapatawaran. And sabi nga dito, nananatili silang hindi pinapatawad ng Diyos. Kasi po dito, sinasabi sa talata 14 naman, na tungkol sa karamihan ng mga tao, so ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu, or sa ibang translation po is nakalagay, hindi na sa mga taong natural na tao. Ayan. So ngunit ang mga natural na tao ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ito po, yung word na natural, galing po sa Greek word na ginagamit para i-describe na sa pinaka-fundamental na level, hindi naiiba yung mga tao sa hayop. Hindi ko po sinasabi na made in the image of God ang mga animals, pero ibig sabihin, kumakain din po tayo, natutulog, nagugutom, nakakagawa ng mga madalas na gawain, nakikipaglaban, nagkakaroon ng anak, mayroong mga nursing instincts na kaya mag-set up ng home or tahanan. So ang point is, the natural man is merely a biological creature na kapag wala sa kanya ang Espiritu Santo. At kung wala sa kanya ang Espiritu Santo, hindi siya mananampalataya. Yes, pwedeng naunawaan niya ang Christian message mentally, pero walang impact sa kanya. Hindi niya naramdaman yung danger ng mga kasalanan niya, or kung inaamin man niya yung mga kasalanan niya, yes, nakikita niya yung mga wrongdoings niya, pero hindi niya nakikita yung lubos na kasamaan ng sarili niya. And ngayon, may dalawang bagay po tayo na matututunan tungkol sa natural na tao dito. Sabi nga mula doon sa passage, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu or natural na tao, hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa Kanya. So meron pa yung dalawang bagay na matututunan. So una po dito, hindi tumatanggap ng mga spiritual na bagay ang isang natural na tao. So hindi niya yung tinatanggap. Bakit? Dahil foolish yun para sa kanya. And alam ko na point out na natin yun kanina. Foolish yun para sa kanya. And alam niyo po, yung Greek word para sa salitang foolish, yun po yung pinagmulan ng English word na moron. So, moronic para sa isang natural na tao ang spiritual na bagay. Meaning wala siyang interest. O kaya hinahamak niya yung mga bagay tungkol sa Diyos. So kaya nga itong preaching of the cross, which is yung pagkakapako ng Panginoong Hesus para sa mga makasalanan, na siya nagpapatawad ng mga kasalanan, kabaliwan yun para sa Kanya. Foolishness, moronic para sa Kanya. And consistent po ito sa sinasabi dito sa 1 Corinthians 1, talata 18, sapagkat ang salita ng krus ay kahangalan sa mga napapahamak. Ngunit sa atin na inililigtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. So, dito pinapakita po ang isang taong na nasa kapahamakan or perishing. Dito natin makita na hindi siya napatawad sa mga kasalanan niya. And bukod pa po dito, hindi lang ayaw ng isang natural na tao na malaman ang mga spiritual na bagay, kasi nga para sa kanya, foolishness lang tong lahat. Pero hindi lang po yun, kundi wala rin siyang kakayahan na malaman. Wala siyang kakayahan na malaman.
And sinasabi po ito sa second part ng talata 14, at hindi niya yun nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay nauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. So wala siyang pagnanais, wala rin siyang kakayahan, wala siyang desire and ability para matanggap and ma-receive ang Ebanghelyo. Kaya sabi nga natin kanina, pwedeng naiintindihan niya ito sa pamamagitan ng kanyang pag-iisip, pero hindi niya yun kayang paniwalaan. Dahil wala siyang espiritual na kakayahan para tumanggap ng mga espiritual na bagay. So para po yung sa mga marunong po sa computer, para po siyang incompatible na file format, no? Sa computer or sa phone na hindi natin mabubuksan yung file kung wala tayong tamang software o kaya wala tayong tamang software update. So para sa isang natural na tao, wala siya tawagin nating hardware update. Hindi hardware update, kundi hardware update para maunawaan or matanggap yung mga spiritual na mga bagay. So kaya nga walang kakayahan ang isang natural na tao. And yun po yung dahilan kung bakit siya nasa kapamahamakan or perishing and hahantong siya for sure sa walang hanggang kamatayan dahil sa katarungan ng Diyos. And in fact, sinasabi sa talata 8 na kung ang mga prinsipe o kaya mga pinuno sa sanlibutan ay tunay na nakaunawa kung sino si Kristo, hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoong Hesus. At alam natin na ipinako ang Panginoong Hesus sa ilalim ng pamumuno ng gobernador ng Roma na si Poncio Pilato. Sa pamagitan po ito ng instigation o kaya panguudyok ng mga pinuno ng mga Hudyo. So may pamumuno ng Roma, pinuno ng mga Hudyo. And sa kabila po ito ng katotohanan na kahit na nandito pa sa lupa ang Panginoong Hesus, kahit po na gumagawa siya ng maraming himala, na again and again itong mga himalang ito ay nagpapatunay na ang Panginoong Hesus ang banal at makapangyarihang Diyos. Pero sa kabila po nun, hindi nila kinilala ang Panginoong Hesukristo. Hindi nila gustong kilalanin at hindi nila kayang kilalanin. Pero ngayon, may kita po natin kung sino ang tunay na tumatanggap. Kasi pupunta na po tayo dito, lastly, na titingnan natin ngayon ang espiritual na iglesia na siyang sumasampalataya at siyang pinapatawad ng Diyos. And dito po, may malinaw po na kaibahan or distinction na naroon yung natural world. Dito po yung natural world na hindi sumasampalataya at hindi kayang maniwala dito sa plain and glorious message ng Ebanghelyo na itinuturing nilang foolish ang mensahe na to ng Ebanghelyo, and dahil dito, hindi sila pinatatawad at nasa kapahamakan sila. And sa kabila naman, naroon naman ang espiritual na iglesia ng Diyos na dahil sa Espiritu Santo, so kaya po tinatawag na espiritual, na kaya ito po yung pinag-uusapan natin ngayong Lord's Day 20, na tinatanggap nila ng may joy itong mensahe ng Ebanghelyo. Ito pong mensahe ng kaligtasan at sila ay pinatatawad ng Diyos. And ito po sinasabi sa talata 12, ngayon ay aming tinanggap, hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritong mula sa Diyos, upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinibigay sa amin ng Diyos. Yung mga tumatanggap ng Espiritu ng Diyos, tunay na nakakakilala dito po sa grace o biyaya na freely na binibigay sa atin ng Diyos. And habang sinasabi po ng sanlibutan or ng mundo na hindi, kailangan natin magbayad ng mga kasalanan natin. And habang sinasabi sa atin na we have to try harder next time. O kaya sinasabi na hindi pwedeng ibang tao ang gumawa nito sa atin. Kailangan tayo ang magtrabaho para sa ating mga kasalanan. Para pagbayaran natin ang mga kasalanan natin. Ito yung sinasabi sa atin ng sanlibutan. Pero, ang sinasabi naman ng mga niligtas ng Diyos, naniniwala ako na ang kaligtasan ay freely na binibigay sa akin ng Diyos na siyang nagmamahal sa mga makasalanan. Na pwede bang ganun kadali na manampalataya and tanggapin ng may humility itong mga kaloob ng Diyos? Ang sagot po is yes. And hindi lang po ito pag-unawa, kundi humble na pagtanggap sa Ebanghelyo ng Diyos. Kasi ito po ang gawa ng Diyos
na pinalalambot ng Diyos Espiritu Santo ang puso ng mga hindi mananampalataya. And ginagawa siya na handang tanggapin ang mensahe ng Ebanghelyo. And kaya nga po, gaya ng sinasabi sa question and answer 53, that the Holy Spirit, again, has been given to me personally so that by true faith, He makes me share in Christ and all His blessings, comforts me, and remains with me forever. Ang banal na Espiritu ay binigay din sa akin upang sa tunay na pananampalataya ay mapasa akin, mapasa atin si Kristo. At ang lahat ng kanyang mga biyaya upang ako'y aliwin at manatili sa akin magpakailanman. So, nakakaunawa ang mga tao nakakarinig ng mensaheng ito dahil meron silang hardware. Kaya nilang maunawaan ang mga bagay na espiritual. And yan po yung dahilan kung bakit, again, punta po tayo sa text na sinasabi dito sa talata 15, ngunit nauunawaan ng mga taong espiritual ang lahat ng mga bagay, sabalit hindi siya nauunawaan ng sino man. Ano pong ibig sabihin po ng part na yon? Na yes, dito na-establish natin na nakakaunawa ang taong may espiritu, indwelt by the Holy Spirit, sa lahat ng bagay tungkol sa Diyos, by means of regeneration and patuloy sa ating sanctification. Ibig sabihin, may kabuluhan sa Kanya ang mga espiritual na katotohanan dahil nasa Kanya ang Espiritu Santo. And samantala, habang walang kakayahang umunawa ang sanlibutan, and to contrast again, ang isang spiritual na tao ay merong kaalaman o pag-unawa na nanggagaling sa Diyos. Pero sabi nga sa text, malalaman din natin dito na hindi siya nauunawaan ng sanlibutan. And kung maalala po natin pagdating sa scripture, nung ininsulto ang Panginoong Hesus, hindi siya gumanti. Nung inuusig ang Panginoong Hesus, hindi siya lumaban. And itinuturo mismo ng Panginoong Hesus sa mga disciples na kapag sinampal ka sa isang pisngi, sasampalin mo rin siya? Hindi. I-offer mo yung kabila. Huwag gumanti na masama sa masama. And sabi nga sa Beatitudes, mapapalad ang mga nagugutom at nauuhaw sa katuwiran. And the next is mapapalad ang mga inuusig alang-alang kay Kristo. And yun po yung mga characteristics ng mga tunay na Kristiyano. And alam niyo po, noong first century, pinipersecute o inuusig ang mga Kristiyano dahil sa kanilang pananampalataya. And meron po akong babasahing isang sulat na ginawa para sa mga opisyal ng iba't ibang lugar para i-describe yung mga Kristiyano. And ang purpose is manawagan na wag na silang i-persecute. Ito po yung tinatawag na Epistle to Diognetus. Epistle to Diognetus na ito po kahit sinulat siya noong 2nd or 3rd century, nagbibigay pa rin po ito ng preview sa atin na sa pamamaraan ng pangangaral ng Ebanghelyo ng panahon nila and even yung apologetic strategy ng isang Kristiyano, lalo na dito sa harap ng isang unbeliever na katulad ni Diognetus. And sinasabi po dito, let me read, "They obey the established laws. Indeed, in their private lives, they transcend the laws. They love everyone, and by everyone they are persecuted. They are unknown, yet they are condemned. They are put to death, yet they are brought to life. They are poor, yet they make many rich. They are in need of everything, yet they abound in everything. They are dishonored, yet they are glorified in their dishonor. They are slandered, yet they are vindicated. They are cursed, yet they bless. They are insulted, yet they offer respect. When they do good, they are punished as evildoers. When they are punished, they rejoice as though brought to life." Alam niyo po, kung titingnan po sa lens ng mundo, itong description na ito, sino po ang makakaunawa ng ganitong mga bagay? And sa natural na disposisyon nating mga tao, wala pong makakagawa po nito. Kaya po mga kapatid, ang mga tao lamang na lubos na pinatawad ng Diyos, sila po ang makakagawa ng ganitong mga bagay. Dahil sa Diyos Espiritu Santo. Pero sa sanlibutan, wala pong makakaunawa. Diba kanina po sa introduction po natin, sa simula, sinabi ko po na maraming opposites dito sa mundo.
Pero again, ulitin ko lang na hindi po ito pagitan sa gitna po ng mabuti at masama. Hindi po doon. It's between the forgiven and unforgiven. Dahil po by default, sabi ko again kanina, masama ang lahat ng tao. Sino lang po ang mabuti? Tanging Diyos lang ang mabuti. Pero po kumikilos po ang Diyos mula pa nung pasimula para pumili mula sa sangkatauhan ng mga tao na ililigtas niya ayon sa kanyang biyaya. And ito po yung sinasabi sa question and answer 54 naman ng Catechism na mas pag-uusapan po natin next week, Lord willing. Let me read, I believe that the Son of God, through His Spirit and Word, out of the entire human race, from the beginning of the world to its end, gathers, protects, and preserves for Himself a community chosen for eternal life and united in true faith. Sumasampalataya ako ng anak ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang espiritu at salita mula sa buong sangkatauhan, mula pa sa simula ng sanlibutan hanggang sa katapusan nito ay nagtitipon, nag-iingat at nagpapanatili para sa kanyang sarili ng isang sambayanang pinili para sa buhay na walang hanggan at pinagbubuklod sa tunay na pananampalataya. Kaya kung titingin tayo sa church o mga taong nananampalataya kay Kristo lamang, hindi po sila mabuti. Hindi po tayo mas mabait kaysa sa iba. Tayo po ay pinatawad ng Diyos dahil kay Kristo. Tayo po ay pinatawad dahil sa pananampalataya o pagtitiwala sa pinagkaloob ng Diyos na tagapagligtas sa pamamagitan ng Espiritu Santo. At kung iisipin po natin, paano natin nakakayanang aminin yung mga kasalanan natin? Kung isipin po ninyo sa lahat ng naging journey po ninyo in Christian faith, sa una po ninyong church hanggang sa makarating po kayo dito sa ZCRC, isipin ninyo yung lahat ng maging progress niyo in the faith. Mga na-mortify ninyong sin, mga patuloy po ninyong mga fervency when it comes to the faith. Paano natin nakakayanan yung mga lahat ng mga bagay na yun? Paano natin nakakayanang tanggapin at magkaroon ng pagtitiwala patuloy at patuloy sa mensahe na ito ng ating Panginoong Hesus? And ito po yung sagot sa pamamagitan lamang ng Espiritu Santo. Kaya po, mga kapatid, dito sa Zion Covenant Reformed Church, nailigtas tayo hindi dahil sa natural na mabubuti tayo, kundi dahil sa Espiritu Santo, nauunawaan natin ang Ebanghelyo at malayang tinatanggap ang sakripisyo ni Kristo. Kaya po, pinapaalala po sa atin na dapat tayong mamuhay ayon sa kaligtasang tinanggap natin. Ito po ang ating application po ngayon. Na tumingin tayo sa Panginoong Hesus na siyang ibinigay para sa atin, siya na banal at walang kapintasan, at mamuhay tayo bilang mga anak ng Diyos dito sa mundo. Alam ko po, marami pong narito po ngayon na laging nakakarinig ng mensahe ng kaligtasan. And hindi yun surprising, no? Kung foolishness to para sa inyo, or you're living a double life, and alam ninyo sa sarili niyo na kayo po ay isang hypocrite. Pero ang tanong po is, ano pa nga bang ibang way ng kaligtasan ang meron po sa inyo? Wala nang iba. Tanging kay Kristo lamang. And sa mga naririto rin po, no, na sa awa ng Diyos, na sa pakikinig ng message ng Ebanghelyo, inauunawaan, and nakikita ang wisdom ng Diyos, paano nga ba tayo maliligtas? We always remind ourselves with this blessed truth. Paano nga ba tayo maliligtas sa mga kasalanan natin? Same answer. Tanging kay Kristo lamang. And inaanyahan ko po kayo na manalangin sa Diyos ngayon na hingin po ninyo ang patuloy na gabay ng banal na Espiritu na para maunawaan ang katotohanan ng Diyos, para tayo maligtas sa ating mga kasalanan, para maging bayan ng Diyos. Hindi isang mabuti, hindi isang perpektong bayan ng Diyos, kundi isang bayan na iniligtas at pinatawad. At patuloy po ang Diyos na siya magtatanggol, mag-iingat at magpapabanal sa atin araw-araw. Amen. Samahan niyo po akong manalangin. Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo para sa salitang ipinangaral ngayong hapon na ito po ay tapat at totoo na siya pong ilaw para sa aming mga nasa kadiliman.
At kinikilala namin kung wala ang iyong awa, Panginoon, at iyong paggabay, kami po'y nananatiling ligaw sa aming mga kasalanan. Bulag sa kagandahan ni Kristo at bingi sa iyong pong panawagan ng biyaya. Ngunit sa iyong awa, pinangunahan mo kami sa pamamagitan ng Espiritu Santo at pinakita mo ang daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng iyong anak. Kaya Panginoon, dinadalangin namin na ang katotohanan ng aming narinig ay maintindihan at may sa pamuhay sa aming mga puso. Iayon mo ang aming kalooban sa iyong kalooban. Patnubayan mo ang aming mga hakbang tungo sa makitid na landas na patungo sa buhay. Palakasin mo kami sa buhay, sa pagsunod sa iyo, hindi sa sarili naming lakas, kundi sa biyayang dumadaloy mula sa aming pakikipag-isa kay Kristo. Kaya Panginoon, ilayo mo kami sa tukso at pagkakasala. Ingatan mo kami sa pamamagitan ng iyong salita hanggang sa kaluwalhatian na inihanda mo para sa lahat na nagtitiwala sa iyo. Kaya Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng papuri, ngayon at magpakailanman. Amen.